Hello mga kabayan, ito na naman po inyong Junjun at magre-react na naman po tayo sa video na to. So ang video po na ito ay parang interview kay former President Tatay Digong at ang kanyang saloobin sa pagbalik sa politika at kung babalik ba siya, ano ba ang rason at babalik siya. So sa akin, Tatay Digong, bumalik ka na. Bumalik ka na, no? Sa posisyon na pang-nasyonal. Alam ko naman, matagal kayong naging local officer or local government officer sa Davao. So siguro, kailangan po na bumalik na kayo pang-nasyonal. Kung hindi na pwedeng presidente, okay? Next position na merong kayong magagawa para sa pangkalahatan na pamumuno sa Pilipinas, pamumuno or governance, governance na para sa mga kapwa Pilipino natin sa buong Pilipinas at saka sa buong mundo. So, yan po, balik na po kayo, Tatay Digong. At alam ko na sana you're always in a good health kasi may edad na, no? Sabi nyo nga, noon nung pagkatapos nyong ng termino nyo sa pagiging presidente, sabi nyo noon, tapos na kayo doon sa mga nagawa nyo na natuwa yung mga tao. Salamat. Doon sa mga hindi natuwa, salamat pa rin. But you did your best at it's time to move on. So, yun po. Panoorin natin ang video, mga kabayan, mag-react, mag-comment. Junjun is in. Titignan ko yung panahon. Hindi dahil sa gusto ko, ayaw ko na. Tapos na ako sa politika. Dumaan na ako pagka-presidente. Wala nang sa akin na pero pa akong ambisyon. Kaya lang, kung sakali merong compelling reason na kailangan ang boses ko, pwede kasi magsalita ako sa civilian. Wala kang platform. Not unlike a senator. Ang platform mo is that you're a government official. From time to time, you have to say something and also to participate in the lawmaking process sa Congress. Ang masagot ko sa iyo, prangka-prangka, if there is a compelling reason na kailangan akong lumabas uli at pumasok sa politika, kung kailangan yung boses ko para marinig, baka mapipilitan ako, tatakbo ako ulit. So ayan nga mga kabayan, panood natin ang video at interview kay Tatay Digong. At ang sabi niya sa video ay kung may rason, may compelling reason. Kumbaga may mabigat na rason. At para bumalik siya, titingnan niya kung ano yung takbo ng pangangailangan, kumbaga. At kung kailangan siya, siguro sa Senado, kasi may impact siya since he is a lawyer, may alam siya sa batas. So para makagawa siya ng batas para sa karamihan ng mga Pilipino within the Philippines and of course abroad, yung mga OFW natin. So napatunayan na yun ni Tatay Digong nung siya'y presidente. Marami siyang mga ginawang hakbang or batas or kasulatan, ganun ba yun? Para sa mga OFW natin. So isang malaking tulong sa mga OFW natin is yung sa tinagal-tagal na yung passport natin 5 taon, naging 10 taon. At ganun din po ang driver's license, naging 10 taon. So maganda yung mga epekto nun. Yun kasi yung long-lasting effect para sa mga mamamayan. Naramdam nila. Walang nakagawa pa nung presidente. Ilang presidente na yung ay, excuse me po. Ilang presidente na yung nagdaan na hindi man lang nagawa yun na yun ang malaking tulong. Lalong-lalo na sa mga OFW natin, tsaka yung siyempre, yung mga driver natin dyan sa Pilipinas, naghahanap buhay. So, ayan po, mga kaibigan, maraming salamat. At ito po ulit ang inyong Junjun. Junjun is out.